Hi guys! So first of all, thank you very much for watching the videos and thank you for subscribing to my channel. Nagulat ako kasi ang dami mga nanonood ng videos ko and thank you for appreciating all the videos. And now we are here in Hong Kong and I will tour you around Hong Kong for the next 3 days. Alright, so I'll explore you and I'll take you to the beautiful land of Hong Kong. Mag-comment kayo dyan guys kung ang first trip outside of Philippines niyo is Hong Kong. So, ako yung isa sa mga yun. So, ang first ko na outside of the country na trip or airplane ride is actually going to Hong Kong. So, comment kayo if you are also experienced that way. Okay? So, now we're going to the hotel so that we can rest. Hi, sir. So, may problema kaming nangyari pala kanina. Kasi, yung SIM card na binili ko sa Klook, dun sa counter, para i-pick up, walang tao. Hanggang 9:30 lang pala sila. So, kailangan ko pa ipa-refund yun. At bumili kami ng SIM card dito na lang sa mga convenience stores. Yeah! So, yun. Papa-refund ko and titignan natin kung ma-refund natin. Good morning, everybody! So, today we're going to explore the whole Hong Kong. Hindi naman whole Hong Kong, pero yung TST area, tsaka dito sa may central area. Okay, so magsi-city tour lang tayo today to go for the places na pwedeng i-visit dito sa Hong Kong. Gusto sana nating mag-ferry ngayon, pero let's try to see kung paano sumakay ng ferry from Kowloon going to TST. Okay? First thing na kailangan yung gawin kapag may mga bala kayong mga pa-ferry-ferry, i-search niyo sa kayo sasakay dito. Naguguluhan na ako sa kami sasakay kasi mayroong mga nakalagay dito to Tsim Sha Tsui. Hindi ko alam kung saan bibili ng ticket. So nakabili na kami ng ticket, papasok na kami sa ferry. This is the ferry going to Tsim Sha Tsui. And we're andito na kami sa may ferry. Pwede kang bumili ng prepaid tickets, actually using your credit card. Tapos pwede din na Octopus card ang gamitin. Pero binili namin yung credit card. 6.5 pala yung cost ng isang ticket dito sa may upper deck, which is the top deck. Mabilis lang pala yung ferry na yun. Parang mga 10 minutes. Mas maganda siya na alternative kaysa dun sa MTR kasi makikita mo yung buong Victoria Harbour. So, tsaka mura lang siya. $6. 6 Hong Kong dollars. And we're here. This is the Avenue of the Stars area. This is the famous na pinupuntahan ng mga tao kasi may mga handprints ng mga stars. This is in the TST area. Doon tayo galing sa kabila. Kaya yeah. So, dito tayo sa may harbor, Victoria Harbor. Makita ninyo, may mga, ayun nga, sinasabi ko kanina, meron siyang mga foot handprints pala dito ng mga famous actors and actresses. And nasa likod mo yung Victoria, buong Victoria Harbor.
Yan. Yun yung makikita mo dito. Medyo mainit siya ngayon kasi nga, ano oras na? 11 o'clock na. 11:30 na. At yan, maraming tao. Maraming tao. Sa gabi, nag-i-illuminate yung mga yan. Nag-i-illuminate yung mga buildings na yan. Kaya may tawag na may show. Alright? May pantapat tayo dito sa Pilipinas. Yung ganyan na mga tribute sa mga, ano ba naman sinabi ng Eastwood Walk of Fame. Oh, diba? Diyan sa ganyan. Meron tayong Eastwood, kaya huwag ka nang pupunta sa Hong Kong. Kasi meron naman tayong ganyan sa Pilipinas. Uy, ang ganda ng mall na to. Tignan nyo. Oh, yan. Laki ng mall. K11 Musea. Nakita ko na to sa mga vloggers eh. Yan, yung mall na yan. Maganda yung mall daw na yan. Malaki. Ngayon, papasok tayo tsaka i-exit tayo dito. We're here at the Nathan Road. Ayan. Mga shopping walking district ng Hong Kong. And tignan natin kung ano yung mga pwede natin tingnan dito. Medyo madaming tao. Yung weather, hindi ko maintindihan eh. Dahil sa sun, mainit, pero malamig naman. Hindi kapag pinagpapawisa ka ng konti, very light. Ganun siya. Tapos malamig yung hangin, which is good. Thank you. This is the ice cream. Ice cream, Mr. Softy. Mobile Softy. Medyo mahaba yung pila niya. Hindi ko alam kung bakit mahaba yung pila niya. Let's try it. Pwede na. It's creamy. Feeling ko creamy siya. Kaya siya masarap. Ito sa vanilla ice cream. Pero creamy. Nice, nice. $13 lang siya. At ang lamig na. Kakain pa tayo ng ice cream. Kasi malamig na. Ganito lang yung Hong Kong. It's a walkable parang city. So yung Hong Kong, dalawang area siya. Yung isa, yung Causeway Bay or yung Kowloon side, and then the other one is itong sa Tsim Sha Tsui. Dito sa Tsim Sha Tsui, which is yung iniikutan natin this morning, is medyo mas commercial siya. Mas maraming mga shopping areas na nandito. Doon sa Kowloon side, I think is more of like parang business doon. Kasi nandun yung mga corporations or mga companies. Tapos merong mga areas na manufacturing or steels, mga ganyan, mga binibili doon. Pero yun, so dito tayo sa Tsim Sha Tsui this afternoon para i-explore dito. Tapos mamayang gabi, try natin mag-Victoria Peak para makita natin yung skyline ng buong Hong Kong. Ayan yung pila nyo. Alam ko na kung bakit may hype doon sa bakehouse. Kasi masarap talaga siya. Masarap siya, guys. Yung tart niya. It is something na tamang-tama yung timpla niya. And masarap yung... Masarap siya. Ito siya. It's a sourdough egg tart. Crispy yung tart niya. Tapos yung tart niya mismo, hindi siya matamis, pero malalasahan mo yung pagiging egg tart. Lord's Toast versus this one,
I prefer this kasi medyo matamis yung sa Lord's Close. Okay siya. $12, 12 Hong Kong dollars. So, mga nasa 80 pesos yung isang tart. Pero super sarap. I would highly recommend this one. Nakaubos na ako ng isa actually. Yung pila sa likod is actually yung pila sa bakehouse. Mahaba pa rin siya. And nag-try pala kami ng coffee. Yung tinry kong coffee is the espresso lemonade. Verdict, 2 over 10. 2 over 10. Kakaiba kasi siya eh. So espresso siya na isipan mo na merong sparkling water tsaka merong lemonade. May lemon citrus. So ano lasa nun, di ba? Parang hindi mo maintindihan kung nagkakape ka ba o umiinom ka ng tubig o umiinom ka ng lemonade. Ano na? Sabi nila bestseller to. Bestseller. Parang nag-latte na lang ako sa 7-Eleven. Anyway, inumin pa rin natin. Refreshing naman siya, which is okay. Kung magta-try kayo dito sa bakehouse, go and try nyo yung egg tarts nila. Masarap. And buy yung 6 nila. Yung cost ng isang egg tart is $12. So go and buy. And pumila kayo dyan. Alright? Sa mga first-timers na, na tawag dito, first-timers na pumupunta ng Hong Kong, lalo na pag Pinoy ka, ang kilala dito actually na pinagsistayan is yung Chungking Mansion. Yung Chungking Mansion, malapit siya dito sa area na to. Kasi, isa siyang parang hostel. O mura siya talaga. Tapos, pwede nyo itry. Pero, syempre, huwag kayong mag-expect ng, comfort. Something lang na pwede nyo itry para tulugan, ganon. Nalala ko dati kasi, nag-try ako doon sa Chungking Mansion. And, okay naman yung experience, pero kung meron ka din namang means na pwede ka na mag-hotel na lang. Kasi siya talaga normal na room ganyan, tapos parang tiles pa nga yung yung walls niya. O kung gusto nyo i-try, go, why not? Ganito pala yung pop bean. So maliliit siya ng mga figurine like that, Labubu. Yan liit, cutie. Tapos lalagay niya sa jar. Ganyan, marami kang pagpipilian. Yan. Ang cute niya eh. Tapos pa. So cute. So, isang ganito pala, 300 Hong Kong dollars. Tapos, lalagyan mo siya ng mga pop beans dyan. Yan, tawag sa kanya pop beans. Lalagyan mo ng mga maliliit para magiging ganyan siya. Tapos, mayroon siya iba-ibang character. Yung mga characters nila. Iba-iba. Ayan. Like that. And cutie. Kaya ngayon Christmas. Si Space Molly. Ito si Space Molly. Like that. That one. We're here sa Harbor City Mall. Maganda yung mall kasi meron kang vista na ganito. Ayan yung harbor. Ganda. Ako naman. Kala mo naman. Ikaw naman. Guys, nahanap namin yung viewing deck dito sa taas ng Harbor City. Kung makikita mo, maganda yung view dito sa taas pala. Kung gusto niyo yung makita yung buong Victoria Harbor dito sa Hong Kong, you can go sa rooftop ng Harbor City sa may ocean side para makita mo yung buong Hong Kong. Ready? 3, 2, 1. Dito sa Hong Kong, madali lang naman sumakay ng bus. Kailangan nyo lang humanap ng bus stop. Hanapin nyo kung anong number. Tapos titingin kayo sa baba. Ayan. Sa baba, makikita ninyo yung number ng mga bus na magsa-stop. Maglilinya lang kayo dito para alam mo kung saan ka papasok. Kasi nakapila na yung mga tao. Numbers
to tell you yan yung bus na sasakyan mo. At para orderly manner ang pagpila. Ayan, nakapila mga tao. O, diba? Guys, ayan yung Chungking Mansion. So, ayan o. Ayan yung Chungking Mansion. Yan yung sinasabi na low-cost hostel dito sa Hong Kong. Sobrang lamig guys, as in like sobrang hangin. Tapos yung hangin, ang lamig-lamig niya. Punta kami ngayon sa Victoria Peak. So, come, let's punta tayo dun sa Victoria Peak para makita natin yung top ng Hong Kong. Let's go. Check ako maski wala namang nagtatanong. Also, ayan ang outfit ko. Look at my shoes. It's comfy. Pero pumapasok yung lamig niya dun sa loob ng shoes. And this one is from Uniqlo, my pants. And then, this is H&M. And then, yun lang. This is H&M. And this bag is from my friends. Merry Christmas from my office mates. Shout out para kay Marvin, kay Smile at saka kay Caro. Salamat sa pagbigay ng bag. Hey! Dapat mag-bus kami. Nakasakay naman kami sa bus, pero ang tagal namin hinintay yung bus doon sa terminal. Tapos, hindi pa dumarating yung bus. Hindi dumadating yung bus on time. So, confusing siya kasi kanina pa kami hintay ng hintay. Ang sabi niyo sa Google, it's arriving. Pero wala naman, hindi naman dumarating yung bus. Tapos, nakasakay kami. Parang nag-iiba sa Google kung ano yung sasakyan. I know, depending naman siya sa time, di ba? Pero ang gulo niya, basta hindi kami nakasakay ng tamang bus sa tamang oras. So, nung hinintay namin kanina, sumakay na lang kami. Tapos ngayon naman, hindi naman kami bumaba sa station. So, I would suggest, kung pupunta kayo ng Victoria Peak, mag-ano na lang kayo, mag-train. Yun. So, try namin pa rin pumunta kasi mag-close yata siya ng 11 o'clock. Actually, iniisip na namin siya na i-cancel at pumunta na lang kami ng Mongkok. Pero sayang, nandito na rin naman kami. So, itatry na lang din namin. Let's see kung may maaabutan pa tayo doon. Sana bukas pa siya. O, di ba nakaabot din kami? Wish, nakakainis. Ayan yung rates nila. 168. Ang ganda kasi ano siya, yung music pa, Christmas. This is what you see inside yung tower. And we're here at the peak dito sa Hong Kong. Kung makikita mo, makikita natin ang buong Victoria Harbor at ang buong Hong Kong. Almost buong Hong Kong City. Ang ganda niya sa gabi kasi naka-illuminate lahat. Tapos sobrang lamig dito sa taas. As in like sobrang lamig. Para mas malamig syempre kasi nasa mountain siya. Kung makikita doon yung Tsim Sha Tsui area. And then this one is the Kowloon side, yung Wan Chai. Yun. Alright? Let's go! So magko-close siya guys ng 10 o'clock. So make sure na pagpupunta kayo dito hanggang 10 o'clock. Pero yung I think yung baba hanggang 11 o'clock naman yung area na yun. Pero itong top na to na Terrace 428 is until 10 o'clock.
Ayan siya guys. Ayan siya. Ayan. Mukha daw siyang kaldero. Yun ang sabi niya. Mukha siyang kaldero. Ayan. So guys, kapag ayaw nyo umakyat dun sa may pinakataas, dun sa Sky Terrace 428, which is ito, yun nandun sa taas na yun, yan sa taas na yun. Pwede kayo dito sa may gilid, which is makikita nyo na rin yung view ng Hong Kong, dito sa may Victoria Peak. Kasi parang yung dun sa Sky Entrance, or Sky Terrace pala, may additional na bayad. So pwede din naman dito na makita nyo na rin yung the peak, or yung skyline ng Hong Kong. And that's it guys. Thank you very much for watching this video. So as you can see, inikot natin papunta tayo ng TST, and then also we went to the Peak Tram or the Victoria Peak kanina. Maraming pwede pang puntahan dito sa Hong Kong, and if you have some time to explore around, it's better to also take time to go and explore the city. Alright, see you on my next vlog. Okay, don't forget to like and subscribe this video. Bye!